بعلومه وعمله في الدارين. فصل. وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال. وأما النساء, at patungkol naman sa mga kababaihan, فإنهن nakatotohanan sila ng mga babae, la yadkhulna fi khitab ar-rijal, hindi sila pasok fi khitab ar-rijal, sa pagkhitab sa mga lalaki. Doon sa pagdating ng utos sa mga lalaki, hindi sila kasama. Sa nang halimbawa, ito sa number 8, sabi niya, kaqawlihi ta'ala, aqimus salah wa atuz zakah. So yung akimo doon, yung wal doon, ang sabi yung jamu, napang muzakar yun, abang lalaki yun. Ibig sabihin, sa literal, sa hakiki, na hindi pasok ang mga babae sa kitab ng mga lalaki. Iba naman yung tinatawag namin babit taklip. Iba naman yung tinatawag namin babit taklip. Yung papakalabas, sabi nila na pumapasok yung isa doon sa isa. Katulad pag sinabi ng isya ay babit taklip ito, pasok ang Maghrib doon. Pag sinabi na asaray, pasok doon ang luhod. Pag sinabing apawain, pasok doon ang nanay. Agito na may babit taglip ito. Babit taglip. Pero sa aslul luwa, kasi ang tinatalakay dito yung aslul luwa. Kung sakali man na may utos na dumating na PN-ABA na ang inutusan ay lalaki, pasok ka ang babae, hindi pasok. Hindi man yan. Wakala Abu Bakr ibn Dawud, sinabi ni Abu Bakar ibn Dawud al-Zahiri, wa ashabu Abi Hanifah, at yung mga ashab ni Imam Abu Hanifah, yadkhul, pasok sila. Pasok sila. Pasok sila. Umanisan at dalil yan. Kasi itong si Musannif na parang nagsasaad ng dalil niya na kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. So yun, especially yun sa mga lalaki, hindi doon pasok ng babae. Especially yun sa mga lalaki, hindi doon pasok ang mga babae. Kasi sinabi niya mu'minin, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Meron din mga dalil doon. Samantala, ito din mga si Abu Bakr ibn Dawud at saka si ashab ng Abu Hanifah, ay meron din silang dalil. Katulad nung ng Maryam na wagkanat min al-qanitin. Yung qanitin na jamul mudzakkar salim. Jamul mudzakkar salim. Pero sa aslul lugha, kapag ang inutusan lalaki, ang papasok ng lalaki. Yun ang pananaw ni Abu Ishaq Ash-Shirazi. Yun ang pananaw niya. Kasi lugha ang pinag-uusapan. Yung patungkol naman sa pasok lahat, ya ayyuhalladhina amanu. Na kung titignan nyo, na panglalaki yun. Kasi yung amanu, tasrif na ikatatlo. Tasrif na ikatatlo doon sa tasrif lugawi. Ya ayyuhalladhina amanu, alladhina panglalaki, pero bakit kasama ang babae? Yun ang tinatawag na bilbalaba. Kasi pasok doon, ipinasok doon ala sabilin taglib, sa paraan ng malaba. Hindi sa paraan na mismo yun ang kahulugan ng salita. Hindi. Kasi ang kahulugan ng salita, ya ayyuhalladhina amanu, yung panglalaki. Ang kahulugan nun ay panglalaki. So yun ang tinutukoy ni Musannif rahmatullah alayh. Sabi niya, wahada khata'un, at itong salita na Abu Bakar na Ibn Dawud al-Zahiri at saka yung mga ashab ng Abu Hanifah, maling sabi. Bakit? Li'anna lin-nisa. Dahil katotohanan para sa mga babae, lafzan maksusan ay bin lugati.
Lafzan maksusan, no, salita na maksus na eksklusibo yan sa luha. Kama anna lirijali lafzan maksusan, katulad na meron din para sa mga kalalakihan lafzan maksusan, salitang eksklusibo ay billuwati sa luha. Napakama lam tadkhul ar-rijalu fi khitabin nisa, natulad na hindi makakapasok ng mga lalaki fi khitab, sa khitab ng mga babae. Yan pag ang inutusan ang pagkinausap ng babae, na ganon din na lang tadkhulin nisa'u fi khitabir rijal, hindi pasok ang mga babae sa khitab ng rijal. Ito ang khilaf nila dito lugawi. Masala kung pasok pa doon, baga galing sa mga ayat, galing sa mga hadis upama, pasok yung doon, yung asal ang tinutukoy ni Musannim rahmatullah alay dito ay yung asal, yung original ng luga, na kapag ang tinawag ay lalaki, pag inutusan lalaki, lalaki lang, hindi pasok ang babae. So, paano papasok yung babae? Dalil na iba. Ariyo, dalil na iba. Kumbaga, dalil na iba. O kaya nagsasaan na ala sabilit taglib. Ala sabilit taglib. Faslun wa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patungkol naman sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, nakatotohanan siya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu, pasok siya, no, fi kulli khitabin, sa lahat ng khitab. Khutiba bihil ummatu, na khinitab bihi, sa kanya na khitab, al ummatu, ang ummat Muhammadiyah. Kaqawlihi ta'ala, tulad ng sabi ng Allah, ya ayyuhan nas, na yung annas doon, napasok doon ang Nabi. Wa ya ayyuhalladhina amanu, at yung ya ayyuhalladhina amanu, pasok doon ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasok doon. Wa ghairi dhalika, at iba pa sa mga nabanggit na mga ayat, mga dalil. Bakit? Nalian na salahal lafzi lahu, dahil ang pagiging karapat dapat ng salita lahu li Rasulillah, nakasalahihi li kulli ahadin minal ummah, natulad ng karapat dapat siya na al-lafzi lahu li kulli ahadin, para sa bawat isa minal ummah, sa umat ng umat. Fakama dakhalatil ummatu, natulad na pumasok ang umma, nadakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, pasok din ang Nabi. So ito madali lang ito. Wa amma idha khutiba an-nabiyyu alaihi salatu wassalam bi khitabin khassin, ito yung tinatawag na khususiyat ng Rasul. Meron pang mga libro na naisulat tungkol sa khususiyat ng Rasul. Ang mga khitab ang kinausap ng doon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, nagito gusto Nabi, khususot mo. Kaya nga sa Rasulullah, meron siyang khususiyat, katulad ng pag-aasawa ng sobra sa higit sa 4, na khususiyat ito Nabi. Katulad ng qiyamul layl, na khususiyat ito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marami pang iba. May mga libro na naisulat doon na khususiyat ng Rasul. Khususiyat, may mga kuwatan yung mga khususiyat ng Nabi, yung exclusive sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na siya lang ang gagawa, tayo hindi tayo kasama. Sabi niya, wa amma idha khutiba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi khitabin khassin, at kapag khinitab ang Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khitabin khassin, ng khitab na eksklusibo, ay duna ghairi, na lam yadkhul ma'ahu ghayruhu, na hindi papasok ma'ahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghayruhu, ang iba sa Nabi, illa bidalilin, maliban sa merong dalil. Dapat na merong dalil. Merong dalil. Sabi niya dito sa baba, sabi niya dalil, anong dalil? Min ijma'in aw qiyasin, mula sa ijma' man ng mga ulama, aw qiyasin, o di kaya qiyas. Bakit? Kaya bakit hindi pasok yung iba? Wa innama lam yadkhul ma'ahu ghayru, ito pa sa baba, kaya hindi pumasok kasama ng Nabi ang iba sa Nabi sa khitab niya na exclusive lil qat'i, dahil napag-desisyonan bi annama
bianna na katotohanan ang bagay lilwahidi para sa isa lang na la yatanawalu ghayrahu, na hindi sasakupin niya, hindi maaabot niya na ghayrahu ang iba sa kanya. Yung para lang talaga sa isa na para sa isa. Di ko pa kayo ba't di ko pinudungan? Katulad ng halimbawa ng gamit o kaya ano pa. Basta yung para sa isa. Sa isa. Hindi lahat pasok. Nabat lagi na pa mga pagkain na pag marami na pasok yung lahat. Pag marami, pasok ang karamihan. Pero pag yung pagkain ay itinalaga sa isaw mo, pang isa lang talaga. Yawan niyo ito. So kailangan ng dalil na nagsasaad na yung iba sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pasok. Saan ang halimbawa ng exclusive sa Nabi? Kaqaulihi ta'ala. Tulad ng salita ng Allah, Ya ayyuhan Nabi, hey Nabi, wa ya ayyuhal muzammil, qumil layl. Oy, nakakumot. Qumil layl, tumayo ka sa gabi. Magkiyamul layl ka sa gabi. Kaya nga sa'yo sinasabi ng mga ulama na yung tahajjud na wajib sa mga Nabi, wajib sa Rasul. Wajib sa Nabi. Kasi yan yung khususiyat na ng Nabi. Fi'il amran. Fi'il amran. Wa qawluhu at qawlihi at sabi pa ng Allah, Ya ayyuhan Nabi, qul li azwajik. Oy Nabi, sabihin mo sa mga asawa mo. So, ito ay exclusive sa Nabi. Ito ay exclusive sa Nabi. Pero itong ayat na ito na pangalawa, merong dalil, parang merong dalil na nagsasaad na ito ay kasama dito ang iba sa Nabi. Sabihin ko sa mga asawa ko, yan, hindi lang ikaw, bagamat pati yung iba. Katulad ng dalil na, kuan ko sa kumo, ahli ko, yung ahli doon, nakasama yung mga azwaj. Wa minan nasi man kalo, kaya karugtong pa nung ayat na ito na kulli azwajika. Sabihin mo Muhammad sa kanila. Ibig sabihin yung pagdadakwa, ipaparating sa mga asawa at yung iba pa sa kailangan na sabihin sa kanila. Kasi may dalil at nadalil. Wa minan nasi man kala. Sabi naman ng ilang tao. Dito sa baba sabi niya, Nawahum al-Imam Ahmad bin Hanbal wal Hanafiyah. Itong mga minannas dito, Hanafiyah at saka si Imam Ahmad bin Hanbal. Man qala, na nagsabi sila naman, ma sabata annahu syar'un lahu, bagay anuman na naitalaga siya na anuman ang naitalaga annahu katotohanan siya ng na syar'un lahu, utos lahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala ghayruhu ma'ahu, pasok ang iba sa Nabi, ma'ahu ma'an Nabi, fihi fima, sa bagay pasok yun. Yun ang sabi ni Imam Abu Hanifa at saka ng Imam Ahmad bin Hanbal at saka ng mga Hanafi. Hindi kategory. Nawahada khata'un, at ito ay khata'. Ito ay mali. Aliyan. Bakit? Li'anna al-khitaba maksur alayhi. Pinag-uusapan na yung salita. Na kung katotohanan, sabi niya na yung salita na nakatutok. Maksur alayhi. Nakatutok sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakatutok sa kanya. Faman za'ama anna ghayrahu yadkhul fi, na kung sino man ang akalain niya anna ghayrahu, na ang iba sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na yadkhul fi, na pasok fi, pasok siya doon sa kitab, fihi ay fil khitab, na faqad khalafa muqtada al-khitab. Nakatotohanan, sinuway niya muqtada ang mafhum al-khitabi ng salita. Ariyo, kumbaga na sinuway niya yung muqtada ng khitab. Kasi ang tinitingnan natin ng asal. So doon sa asal, lumalabas doon yung puro. Doon sa asal na lumalabas doon yung puro. Matitingnan. Kaya nga meron pa tayong ginagamit ng mga kiyas, meron pa tayong ginagamit ng mga mafhum. Ariyo, bukod doon sa pagiging mantok niya, kailangan ginagamit ka natin yung mafhum kasi yun na yung basihan. Yun na yung magiging dalil upama sa pasok na yung iba. Kaya yung mga mafhum yan ba? O kaya merong kiyas o kaya merong ijma ng mga ulama. So,
Dahil doon, nandito din doon yung pagsasaad. Pero in general, no, pangkalahatan, na pag binigkas yung salita, hanggang doon lang yung salita. So kapag ang kinausap lang ang Rasulullah, sa originally, no, hanggang sa nabi lang, hindi pasok ang iba. No. Pero ang pananaw ng Imam Ahmad bin Hanbal, hindi. No. Kapag inutusan ng iba sa pag inutusan ng Nabi, pasok ang iba sa nabi. Ako nito. Baslon. Fa'amma idza amara sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi syai'. Ito naman ang Nabi ang nag-utos. Kung sa atin, nasa salita natin. Kapag ikaw ay nag-utos, kasama ka ba sa gagawa o hindi? Kasama ka ba sa gagawa o hindi? Hindi, kasi ikaw ang nag-utos, hindi ka naman inutusan. Yaman nito? Na, so, ikaw na nag-utos, hindi ka obligado na gumawa kasi nga ikaw ay nag-utos. Ariyo, kasi ikaw yung nag-utos. Sabi niya dito, Fa'amma idza amara sallallahu alaihi wasallam, na kapag nag-utos siya na Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummatahu sa mga umat niya, bisyai'in, ng anuman ay minal amal, sabi niya dito, ng anumang amal, na lam yadkhul huwa fihi, hindi pasok siya ng Nabi, no. Tingnan nyo man dito sa number 6, napakaganda ng kanyang kaliwanag. No, lam yadkhul, hindi pasok siya ng Nabi. Bakit? Ay libukdi. Libukdi dahil malayo. An yuridal amiru, na nais nung nag-utos, nabsaw. Ano yun? No. Ang sarili niya, kumbaga na napakalayo na, kung iisipin natin na napakalayong gusto o kaya nais nung nag-utos na isinama niya ang sarili. Napakalayo sa isipan. No, bikhilafil mukhbir, hindi katulad, sabi niya ng mukhbir, yung nagsabi, nagbalita. Kain na daw tayo. Ariyo. Kain na daw tayo. Yun ay yung mukhbir na yun, yung nagdala ng utos. No, katulad ng ayat, dumating ang ayat, no, na pangkalahatan niya, ayuhalladina aman, pasok doon ang Nabi, kasi ang Rasulullah na siya lang ang nagdala ng balita, siya lang yung nagdala ng salita, so kasama rin siya. Hindi katulad sabi niya ng mukhbir. Pero yung pag nagutos, hindi siya kasama ang Nabi. Wa min ashabi na mangkala yan ulo. No, at kabilang sa mga ashab natin nagsasabi, no, yan ulo bima yang murbihin umma. No, pasok pa rin ang Nabi sa bagay na pinag-utos niya na Nabi, bihi sa bagay na yun, ang umat pasok patay. Wahada kata. Wahada kata. Mali itong ganitong pananaw. No, so bawat isa na pananawin natin. Yung mga nagsasabi na pasok pa rin ang Nabi sallallahu alaihi wasallam dun sa utos niya, magbasihan nila. Nakagirgiin na ang pinag-uusapan dito ng luwa. Pinag-uusapan dito na aslul luwa, yung original term ba nga? Original term. So yung pagpasok niya, halimbawa, utusan ganito, hindi naman nagsasaan na hindi niya gagawin o kaya. Minsan naman, yung nagputos, minsan tumutulong, lumagawa, minsan naman hindi talaga. Ariyo, huwag kasi uba sa tanong mo. Sabi niya, wahada khata'un, mali yan. Bakit? Lianna ma khataba bihil ummata, dahil katotohanan, ang bagay na khataba, na sinabi niya na Rasulullah bihi sa kanya na bagay, al-ummata sa mga umat. No, ano yung bagay na yun? Minal khitab, sa mga salita, na la yasluhu lahu. No, na hindi karapat-dapat sa Nabi. Anong hindi karapat-dapat yan? Hindi karapat-dapat sa luwa. Hindi ibig sabihin na hindi karapat-dapat na gumawa ang Nabi. Ay ang pagminro na hindi karapat-dapat sa salita. Kasi kung titingnan yung kahulugan, hindi naman pwedeng sabihin na yung nagputos na kasama siya doon sa itutusan. No, la yasluhu ay luga, hindi salih, hindi mabu, hindi karapat dapat lahulin Nabi ay luga sa salita. No, hindi kumbaga na hindi karapat dapat sa Rasulullah.
No, doon sa, kumbaga na pagdating sa luha. Fala yajuzu na hindi maari, hindi pwede kaniyat kula na pasok siya na Rasulullah fihi bil khitab min ghairi dalil, na walang dalil. Sabihin na may dalil. May mga amara. May mga amara. Katulad nung nagutos ang Rasulullah na hukayin ng khandak. Hukayin ng khandak. Hukayin. Meron silang inabutan ng malalaking patulog na hindi nila kayang tanggal. Abay nila ginimantuan ng mga bulldozer noon na manuman. Tapos na tinawag nila ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagito ninutusan sila ng Nabi na maghukay ng khandak. Hukayin ng khandak. Adiyo. Tapos tinawag nila ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. No, dahil sa kuwan na siya yung gumawa doon sa paghukay doon sa khandak. Doon sa mga malalaking patuloy. Natanggal yung mga malalaking patuloy. Nagigip, yun sa dalil, malatandaan na kung papasok ang Nabi doon sa kanyang sinabi o hindi. No, katulad pa yung nangyari sa Hudaybiyah, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya yung mga sahaba na magpakalkal. Sa lakaw din utos sa Quran na magpakalkal. Kung baga doon lang tayo babase doon sa utos. No, tapos yung mga sahaba, hindi sila nakinig sa Nabi. Hindi sila nakinig sa Nabi. Sabi ng asawa niya, ang Ummu Salama radhiyallahu anha, lumabas ka at ipakita mo sa kanila yung gagawin. So bago lang, yun ang palatandaan na nasama ang Nabi doon sa itikos niya. Pero kung hindi kasama. Ayun ang luka. Ariyo. Faslun wa amma ma khataballahu azza wa jalla bihi al-khalqa. Patungkol naman sa bagay, yani kalam, salita, na khataballahu azza wa jalla, na sinabi ng Allah Ta'ala, kaya ikhinitab ng Allah. Bihi bima, ang bagay na yun, al-khalqa ang lahat. Al-khalqa ang lahat. Lahat ang nilalang al-khalq. Khitab al-muwajaha. Sa bagay khitab na muwajaha, kaharap. Parang khitab na kaharap talaga. Sana malibawa, kaqawlihi ta'ala, ya ayyuhan nas, wa ya ayyuhal ladhina amanu. Itong ganito sabi niya, no? Kung ganyan na salita o pang sa mga ganitong salita ang tanong, pasok pa rito yung taong wala pa, hindi pa nila nilikha o hindi pasok? Di siyempre, sa logic na hindi pasok doon yung hindi pa nilikha. Ariya, magtatalaga ka na lang ng kwan, nagluto ka ng, halimbawa, nagluto ka pa man ng pagkain o pa man nakatesero, kundi bunso. Ariyo, na yung bunso mo na nasa tiyan pa. Ay, hindi yun pinaghahandaan. Ariyo. Walang ganon. Fa'innahu la yadkhulu fihi, nakatotohanan siya na makhataba, yung bagay na sinabi ng Allah, khitaban muwajahan, la yadkhulu fihi, hindi pasok fihi fi makhataba, sairul lahat, man lam yukhlaq, ng mga taong hindi panilikha. Hindi pasok min jihadis sighati, katapyakan na yan. Hindi pasok mula sa panig ng salita. Hindi pasok doon sa panig ng mga salita. Paano mo kakausapin yung wala pa? Pero min jihatil ilm, sa ilmo ng Allah, napasok sila. Ariyo, mga susunod min jihatil ilm, sa panig ng ilmo ng Allah, yung mga lilikhain ng Allah, may bawatag yung mga tao. Jihad ng ilm, sa panig ng ilmo ng Allah Ta'ala, napasok din yung mga tao. Sabi niya, min jihatis sighati wal lafzi, mula sa panig, ng sigha, ng sanang, sigha at lafat, atang tafsir. Wal lafzi at salita. Bakit? Lianna hadal khitab, dahil itong salita ito, itong salita na binitawan ng Allah, la yasluhu, hindi karapat-dapat illa liman, maliban sa tao, maliban para sa tao, huwa siya naman na mawjudun, meron na ala sifatil lati dhakaraha, sa sifat na binanggit niya na Allah, siya na sifat. Yung ibig sabihin na yung pag-uuyong khitab na yun, yung salita na yun, na ang tinutukan niya ay yung nariyat na nasa kanya yung sifat na binanggit, katulad ng ya ayyuhan nas.
Ano yung yaiwan nas? Na yung annas doon, alam na natin kung anong tinutukoy doon na annas. Huwag yung utarugub. Ay, pinagbubuntis pa lang mo pa, ma. Hindi pa masyadong malaki sa kuwan. Sinapupunan ano pa, ma. Pinagbubuntis pa lang, dugo pa. Ano yun? Yung dugo na yun. Ano yun? Ano sa tingin mo? Tao ba yun? Hindi yun tao, dugo yun. So wala siya sa sifat. So dahil wala siya sa sifat na binanggit, hindi rin siya kasapi o kaya hindi siya masasama doon sa salita. Rio. Paamma man lam yukhlaq. Napatungkol sa man tao na lam yukhlaq, hindi pa nalikha. Hindi pa nalikha siya naman. Fala yasluhu lahu hadal khitab, na hindi karapat-dapat lahu para sa kanya hadal khitab, ang khitab na ito. Ganun din, wa kadhalika idha khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khitabin, ganun din ay kakhitabillah al-khalqa idha khataba Rasulullah, kapag nagsalita ang Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khitabin, ng isang salita na lam yadkhul ghayruhu fihi, na hindi pasok. Yung may khotaba, natandaan ninyo kailangan khotaba. Nariyo, higit pa man ang mana niya ng mufa'ala. Na yung mufa'ala na lil musharaka. Sisa tasri, sisa sa musharaka. Ibig sabihin na pag yung khotaba na yan, nariyo, khotaba, yani, kailangan mo nang magtakdir dyan ng maf'ul. Idha khotaba Rasulullah ay wahidan, isang tao. Kailangan magtakdir ng magpul kasi nag-uusap kayo. Kasi alangan na nagsasalita ka mag-isa. Ariyo? Alangan na nagkikipag-usap ka mag-isa. Idha khataba Rasulullah ay ahadan. Alam ko ang takdir tanong sa magpul yan. Dito linagay niya. Sa baba ng verso ay wahidan min ummatihi wa ashabi. Ganoon din sabi niya, kung makipag-usap ang Rasulullah sa isa man sa mga umat niya o kaya sa mga sahabat, alam yan, ikhullo ghayruhu, na hindi pasok yung ghayruhu ay wahidin min ummatihi wa ashabi. Yung isa sa umat niya o kaya sa mga sahabat. Fi khitab, doon sa salita. Min jihad al-lafdila, mula sa panig ng lafad, sa panig ng salita. Mula sa panig ng salita. Kasi ang ginamit niya salita, na doon sa salita na yun, doon mismo sa binigkas niya, binanggit niya, nakausap niya na isa, na hindi pasok yung iba. Bakit? Li'anna alladhi khatabahu bihi, dahil katotohanan, alladhi khatabahu yung tao, li'anna alladhi yung salita, ay li'anna lafz alladhi dahil yung salita khatabahu bihi, na kinausap niya ng Nabi, siya na wahid bihi billadhi, dun sa lapat na yun, na la yatanawalu ghayrahu, na hindi aabot siya na alladhi, yani alladhi khatabahu na ghayrahu, hindi naabot, hindi maaabot niya ghayrahu, ang iba sa kanya ghayra wahid, yung iba sa isa niya, hindi niya maaabot. Bakit hindi niya maaabot? Kasi tingnan mo man doon sa salita, ang binabase natin doon sa salita. Na paano makakapasok yung iba? Wa innama, katulad nung minsan na ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay umangkas siya sa Abdullah bin Abbas. Umangkas sa kanya, pinaangkas niya ang Abdullah bin Abbas. Kuntu ridban ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Abdullah bin Abbas doon sa hadis, ako, sabi niya, ay nakaangkas sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pumanabagda ko sa nakaangkas ako doon sa sasakyan. Tapos sinabi niya sa akin, ya gulam, bata, inni u'allimuka kalimat. Di mana khitab lil wahid, kausap niya isa lang. Kausap niya isa lang. Sabi niya, inni tawag ito, inni u'allimuka kalimat, tuturuan kita ng ilang mga salita. Sabi niya, ihfadillah yahfadka, alagaan mo ang Allah, aalagaan ka ng Allah.
Alagaan mo ang agama ng Allah, alagaan ka. Nariyo, na yung khitab na yun na para kanina, para exclusive lang ba kay Ibn Abbas o hindi? Exclusive lang ba kay Ibn Abbas o hindi exclusive kay Ibn Abbas? No. So ang kausap ko ng Nabi, ng Ibn Abbas. So that time, ang Ibn Abbas na lang kausap ng Nabi. So ang Nabi lang, ang Ibn Abbas na nga, may gawa nun. Paano tayo nasama ng mga umat? Ariyo, paano tayo nasama ng mga umat? Kung titingnan natin yung hadis na yun, paano tayo nasama ng mga umat? Okay? Merong ibang pala. No? Kaya tulad sabi niya dito, itnama yadkhulul ghair, at katotohanan pasok ang iba fi hukmi dhalikal khitab sa hatol ng salitang iyon bidalilin. Na may dalil. Sa pamamagitan ng dalil. Wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Ito na naging masyur sa alsina ng mga bukahan na hadis. No? Pero ito ay hindi hadis. Nandiyan na sa number 4. Ayun. Bakit dito linagay ng musannif na qawluhu sallallahu alaihi wasallam? No? Ito rin ay iba sa minsan na pagkakamali ng mga musannif. Minsan kasi na dahil sa sumusulat sila ng libro, dahil sa ang tinatalakay nila yung mga hukom-hukom, minsan na nagkakamali sila sa pagbibideo ng mga tanong. Laging tanong ba? Tulad din natin, minsan na nasasabi natin hadis, ariyo, kahinom sa hadis. Kasi yun ang naging masyur sa alsina. Yun ang naging masyur sa salita, pananalita ng mga tao na ginahadis, ginagnaboy ni hadis. Nandito sa baba sabi niya, hadal qaul mustaharun fi kalamil fuqaha. Ito ay napakasikat sa salita ng mga fuqaha at saka mga usul. So dahil ginamit din mo sa hindi lang siya. Annahu hadisun, na hadis daw ito. Pero kala Ibn Kathir rahmatullahi alayhi, lam ajid lahu sanadan. Wala akong natagpuan na sanad ng hadis na ito. But never. Kala al-Hafidh Ibn Hajar, sinabi ni Hafidh Ibn Hajar, sa'altu Shaykhan al-Hafidh al-Izzi. Tinanong ko ang ustad namin na si Hafidh Izzi, wa Shaykhan al-Hafidh al-Dhahabi, at yung ustad namin si Hafidh al-Dhahabi, walam ya'rifahu, na hindi daw nila alam yung hadis na yan. Intaha. Tapos yung sabi ng Ibn Hajar. Tapos kala al-Hafidh Ibn Hajar, sabi ng Ibn Hajar, wa qad ja'a ma yu'ayyidu ma'na. Pero dumating yung hadis na talagang yu'ayyidu, kumbaga na susuporta sa kahulugan ng binanggit ng musannif. Nandiyan yung hadis. Ariyo, nabayan niya hadis. Dalil na. Wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, hukmi alal wahidi. Ang hatol ko sa isang tao na hukmi alal jamaati, ay hatol ko rin alal jamaati sa grupo ng mga tao. Yung hatol ko, yung sabi ng Nabi, hatol ko rin sa iba. So yung iba na nagsasabi na pasok yung iba doon sa kinakausap ng Nabi, na yun, katulad yung ihfadillah, ihfad ka. Ariyo, na paano tayo doon nakapasok natin? Kumbaga na ito dalil ito. Ariyo, pero hindi ito magiging dalil doon, Ariyo, hindi magiging dalil. Kasi nga sinabi na ng mga hufad ng hadis na ito ay hindi pasok sa hadis. Ako nito, pidalilin ng dahil sa merong dalil. Yani, sabi niya dito dalil, yani hadis man o kaya ijma. Dalil mula sa Quran, hadis o kaya ijma. Nabanggit na nakasulat. Next, wal qiyasi at qiyas. Dalil din na galing sa qiyas. Paano ang qiyas? Wa at siya na qiyas na an yujad al-ma'na, na matagpuan yung rason. Ma'na doon na sibna, rason, ma'na yan illa. Alladhi na hukima bihi, na hinatulan bihi bil'a, hukima na hinatulan bihi sa kanya. Fi man hukima alayhi bi ghairihi fayuqasu alayhi. Yang ada dalam ayat itu. Hukima bihi. Hukima na pinanghatol bihi siya ng qiyas, bi man hukima alayhi, sa bagay na hinatulan sa kanya, bi ghairihi qiyas, sa iba sa qiyas.
Kung ganun payumpaso, alay na ikikiyas sa kanya. Payumpaso, ikikiyas siya ng kiyas, alayhi. Sa kanya, alayhi ay alaman. Sa tao. Yaman ito. So itong kaulong, itong sinasabi niya tungkol sa kiyas, na sakalang na ipapasok yung iba. Kasi kiyas sa Ibn Abbas. Halimbawa, ang kinausap ng Nabi ng Ibn Abbas na kiyas. No. So kailangan na matagpuan yung sifat na meron ang Ibn Abbas at ang tao na iba. Katulad natin pa, inutusan ba tayong alagaan natin ang agama ng Allah? Inutusan tayo kung ang pagbabasehan na yung hadis na yun. No. Kiyas tayo sa Ibn Abbas, kung pa kayo. Kasi kung nandoon yung illa, no, kung nandoon yung illa, no, na tayo ay inutusan ng Nabi, kung nandoon yung illat, yung anong illat? Yung pagkakaparehas natin at ang Ibn Abbas na umat ng Nabi. Alam mo tanong umat doon natin. So dahil kiyas doon kay Ibn Abbas, naalagaan din para tayong inutusan na alagaan ang agama, matulad ng paglutos kay Ibn Abbas. Bakit? Kasi nandoon na, aniyujad al-ma'na, naroon yung illat. Doon so illat. Naman ito? Hindi yan mahirap. Itong mga lumipas lang, hindi mga mahirap yan. So hindi kailangan ng maraming paniwanan. Faslun idha warad al-khitab bilafdil umum. Tapusin na natin. Faslun idha warad al-khitab bilafdil umum. Now, kapag dumating yung salita ng pangkalahatan, dito matutukoy yung fardu ain at saka fardu kifaya. Ariyo, pero hindi pa naman. No, kasi meron darating din tayo sa pag-umum. No, na kapag dumating yung salitang umum, na bakit ala umum? Mananatili siya sa umum. So kapag yung utos ay pangkalahat, lahat yan tatamaan ng utos. Lahat yan tatamaan ng utos. No, lahat yan tatamaan ng utos. So doon sa pagtama ng utos, ano yun? Bawat isa. Kung yung utos ay nagsasaad ng bawat isa kasi umum yung utos, ano yung parto ay. No, pero kung yung utos ay para gawin, ang bidot. Yung utos ay para gawin, para pamawan siya sabihin sa inyo, ay, maglinis kayo! Ayun ay salitang umum. Anong layunin doon ng pagsasabi? Para malinis. Hindi yung sinubukan. Hindi yung sinubukan. Kasi magkaiba. Kasi pag fardu ay sabi ng mga ulama na pagsubok yan. Pagsubok. Tulad ng magsambayan tayo, pagsubok lahat yan. Sinusubukan ng Allah kung yung tao ay may susunod o kaya hindi susunod. Pero sa fardu kifaya naman na hindi pagsubok yun. Bagaman maksud doon ay magawa yung ninanais. Wa idha warad al-khitab bilafdil umum, kapag dumating yung salita, yan warad al-amru fi siyaqil umum. Yun sabi niya, no? Ay warad al-amru fi siyaqil umum. No, kapag dumating yung utos fi siyaqil umum, bitiman al-lafdil umum fi siyaq. No, sa kahulugang umum, nadakhala fihi kullu man saluha lahu al-khitab. Pasok lahat. Pasok bihi sa kanya bil khitab, kullu lahat man saluha lahu al-khitab. Mga tao na karapat dapat lahu liman al-khitab, yung salita. Wala yasqutu dhalikal fi'lu an ba'tihim bi fi'lil ba'ti, at hindi malalaklak dhalikal fi'lu, yung bagay na ipinag-utos, yung gawain, yung dhalikal fi'lu ay al-fi'lul ma'mur bihi an ba'tihim, hindi mawawala an ba'tihim mula sa ilan sa kanila bi fi'lil ba'ti, nang dahil sa paggawa ng ilan. Kaya dalawang utos sa makinig kayo. Maglinis kayo at saka magpakalbo kayo. Yung magpakalbo kayo, kung magpapakalbo yung iba na hindi ligtas yung iba, witilayas kot. Dalikal fi'lu at ba'tihim bi fi'lil ba'ti ay bisaba bi fi'lil ba'ti, nang dahil sa gawa ng ilan. Hindi. Pero pag nagsabi kayo, sinabi sa inyo maglinis kayo, napagpalinis na kahit isa lang ang gumawa ng okay.
illa bima warada syar'u bihi, maliban sa bagay na warada syar'u bihi, na dumating ang syara' bihi, ay sabi niya dito bihi ay bisukutil fi'li anil ba'di bi fi'lil ba'dil akhar. No, wa qarrarahu annahu fardu kifayatin, at itinalaga niya na syara hu siya nama warada annama na fardu kifayatin, fardu kifayah. Sana halimbawa kal jihad, tulad ng jihad. Jihad na jumhur ng mga ulama na fardu kifayah ay bumitiron sa fardu ay ng Ibnul Qayyim al-Jawzi. Fardu ay ng Ibnul Qayyim al-Jawzi. Wa takfinil maiti, at yung pagkapan sa may, was salati alayhi, at yung sampayangan yung may, wa dafnihi, at yung kumbaga na ilibig siya ng may. Fa innahu idha qama bihi, nakatotohanan kapag qama bihi, manindigan, isagawa bihi, siya na yung mga nabanggit na yun, siya na tawag dito jihad hanggang doon sa huli, al-mazkur min al-jihad ila akhiri, na idha qama bihi, na kapag nanindigan o kaya isagawa bihi bil mazkur, man ng tao, yung man ang pae, yaqa'u bihi al-kifayatu, na magaganap ay yahsulu bihi, na magaganap bihi biman al-kifayatu, ang kumbaga na saktuhan, kumbaga na magkukuhan sa kanya yung sakto, na sakata anil bakid, na mawawala siya na al-madhkur min al-jihad anil bakid, sa iba. Kaya hindi na kailangan mag-jihad yun. Tingnan nyo man yung number 1 sabi niya. Bakit? Li'an al-maksudu, maksuda, dahil ang maksud ay ang maksud na husuluhu, na mangyari, tulad ng natutusan mo kayo maglinis, na mangyari yung paglilinis. La ibtila'u kulli mukallafin, hindi upang ibtila'u kulli mukallafin, susubukan ang bawat mukallaf kung sino ang susunod at hindi susunod. Yan ito. Wallahu a'lam. Babu bayanil fardi wal wajib was sunnati wal munad.